Alright, mga kamukil, gandang hapon. So, itong video natin ngayon mga kamukil is papabot natin kung paano magkabit ng binil sa flooring, no? Para may idea, although marami nang nag-upload ng video nito mga kamukil, pero papabot pa rin tayo, no? Kasi sa nakikita ko is ano din sa kanila, pinakita lang nila kung paano in-install, tapos walang explanation kung ano yung mga unang gawin, no? Right? Okay, mga kamukil, no? Itong part na to mga kamukil, ito yung ating bibinilan. Mula dyan, papunta dito. Yan, itong wall na to. Sa office na to. Okay. So, siyempre, kailangan natin mga materialis mga kamukil, kailangan natin bumili ng binil, no? Yung binil po, may kanya-kanyang size to. O iba't ibang size. Depende sa gusto nyo, no? Na mapilian. Mayroong kwadrado nito mga kamukil. Meron din parehaba tulad nito, no? Yan. So ito yung napili namin mga kamukil. Yung size po nito 15 cm by 90 cm. Yung taas niya, yung lapad niya 15 cm. So ngayon, pag bumili tayo ng binil mga kamukil, yung gagamitin din natin pandikit dyan, pwedeng rugby, pwedeng contact cement, pwede ding binil adhesive, no? Meron tayo dito mga kamukil. So yung binili ko mga kamukil, ito siya, thick band, no? Adhesive, no? Contact adhesive. Ito yung binili ko pang ano to mga kamukil, pang binil to. Kapag gumamit tayo ng binil is kailangan natin na ganyan. Pwede din contact cement, rugby, pwede rin, no? So unang-unang gagawin natin mga kamukil, pag nag-a-apply na tayo ng binil sa flooring, kailangan yung flooring natin mga kamukil, linisan natin ng mabuti. Walisan natin. Pagkatapos mawalisan, kulang pa yung walis mga kamukil para mag-apply tayo ng binil. Kailangan trapuhan muna natin ng malinis na basahan na binasa natin ng tubig upang yung mga alikabok mga kamukil na pinong-pino makukuha natin. Doon siya mapupunta sa binasa nating basahan, doon siya didikit, no? Kaya purpose natin, basahin natin yung basahan para yung mga pinong alikabok is didikit doon sa basahan na yon. So ngayon, natrapuhan na namin ito mga kamukil. Umpisahan na namin mag-layout dito mga kamukil. So yung layout nito mga kamukil, i-explain ko sa inyo mamaya. Li-layoutin muna namin. Pa yung flooring natin mga kamukil. So paandarin muna natin yung ceiling fan. Yan, patuyuin muna natin. Okay. Okay mga kamukil, ito na, no? So ito na yung finish niya. Product mga kamukil pagkalatag, ayan, no? So, kung napapansin nyo, yung mga guhit natin dito, ayan, yung unang guhit natin, tumama siya, di ba? Tapos ito naman, itong mga dugtungan niya, ayan, apunta doon, tuwid na tuwid siya kasi may layouting tayo. Dito ako sa gitna nag-umpisa nito mga kamukil. Kung napapansin nyo, kapag kagitna tayo mag-umpisa mga kamukil, gaya pa rin nagtatiles, lahat, both side po, siruho. So, kapag nagtatiles ako, sa isang gilid ako una nagkuha ng layout mga kamukil, buo yung pinakagilid niya sa may bandang pintuan para pagpasok ng tao lahat walang makikitang maliit, no? So ngayon sa center ako nagkuha kasi hindi naman pahirapan yung pagcutting nito mga kamukil. Gunting lang yung katapat nito, no? So expected na natin yan pag sa gitna tayo nagkuha, both side po niyan, kabila at saka dito sa kabila, siruho talaga yan. So ito na yung pinaka finish niya. Sa pagli-layout ko mga kamukil, dalawang guhit yung kinuha ko. Yung minimum nito mga kamukil, iwan ko lang sa iba, basta sa akin mga kamukil, pag ako nag-i-install nito, 1 foot talaga yung ano nito, allowance. Ayan, yung pinaka-alternate niya, kasi alternate yung ano nito yung grooving, ayan, yung bikat niya. Ito alternate to mga kamukil. Ayan, napapansin nyo, nagbikat tayo dito, pagdating dito buo, ayan, papunta dito. So yung pinakaunang latag nito, doon lang kayo magka-cutting, no? Doon lang kayo magka-cutting yung pinakaunang latag. Tapos kasunod niyan, buo na yan. Ito mga kamukil, buo na yan papunta dito. Yung sunod na naman yung cutting, sa pinaka-dead-in na naman, sa pinaka-wall na naman, magka-cut na naman kayo ng binil, no? So pagka nasa una yung latag mga kamukil, magka-cut kayo una. Tapos pagka pangalawang latag nyo, magdudugtong na kayo ng mga ganyan, buo na yan, pabuo na yan, pag ganyan. Yan. So, yun po yung details na mapapaabot ko sa inyo. At, remember mga kamukil, pag naglalatag tayo, kailangan
masusunod pa rin natin yung mga arrow nito. Walang pinagkaiba sa tiles to pag nag-i-install tayo, no? May arrow tayong sinusunod. Kaso lang, sa tiles, yung ginagamit natin, gumamit tayo ng adhesive, simento, tsaka buhangin. Ito mga kamukil, pwedeng contact cement yung gamitin natin, pwede ring dagby. Pero sa akin mga kamukil, vinyl adhesive yung gamit ko dito. Ayan, no? So, yung isang galon ng vinyl adhesive mga kamukil is 700 plus, malapit 800 siya. Isang galon. Tapos yung presyo ng vinyl mga kamukil na binili ko, itong ganitong klase, 52 pesos to mga kamukil. Yung isang piraso nito. Ayan. So, ang nagastos ko mga kamukil sa area na to, ayan, sa area na to. Kabuuang area na to mga kamukil is 3.5 meters by 3.2 meters, no? Ang nagastos ko dito lahat mga kamukil is 3,000 mahigit yung nagastos ko sa materials. Itong flooring na to, ayan, no? Mula dyan, papunta doon. Ayan. Yung taas niya, ay yung lapad niya 3.5, tapos yung haba niya mga kamukil is 3.2. O naggastos ako ng mahigit 3,000, no? Nasa 3,300. Yan. Yung nagastos ko. So ito na yung finished product natin, no? So yun lang yung mapapaabot ko sa inyo mga kamukil. Naway sana mapagkunan nyo ng ideya kapag kayo mag-i-install ng vinyl, no? Madali lang siyang gawin. Kung isipin natin, madaling gawin kahit hindi ka sanay sa larangan ng construction. Yung problema, yung pag-layout mga kamukil, yung pinaka-importante talaga dito. Kasi kapag hindi mo nakuha o hindi mo na perfect yung pagka-layout nito, dikit ka lang ng dikit, haharapin mo talaga yung problema at saka yung quality o kagandahan na hinahanap natin, hindi talaga maibibigay yan. Kasi doon tayo magkakasablay-sablay sa bikat niya. Kahit na hindi natin pansin masyado yung bikat niya mga kamukil, yung dugtungan niya, pero makikita at makikita talaga yan kung napapansin nyo. Ayan, yung stroking niya, di ba? So yan lang mga kamukil, yung aking mapapaabot. Okay, next upload mga kamukil, update tayo dito sa aming project, no? Na kung saan malapit nang matapos mga kamukil. 2 days na lang tapos na to mga kamukil. So bukas kahit araw ng linggo magjo-duty yung mga kasama ko sa trabaho kasi ako may lakad. Papunta akong Davao Oriental bukas mga kamukil upang tingnan na naman yung isang followers natin na gustong magpagawa sa atin o magpa-quotation. O pupuntahan ko siya bukas mga kamukil sa Davao Oriental. Mati Davao Oriental, shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Maraming salamat. Thank you!